Ito ang isa sa pinaka-controversial case na bumulabog sa buong Pilipinas. Noong dekada 90, ang mga biktima ay hinihinalang, kinidnap, ginahasa, at sa kalaunan ay pinatay. Ito ay ang The Chong Sister Case. Ang kasong ito ay isa sa sinubaybayan, hindi lamang sa Cebu City, kundi sa buong Pilipinas. Ngunit sa kamakailan lang, ay muling umingay ang kaso dahil sa salaysay at ebidensya ng mga suspect na hindi tumutugma laban sa kanila. Kaya naman, iba't ibang teorya at kwento ang bumuo sa mga isip ng tao kung sino at ano nga ba ang tunay na nangyari. Yan ang ating tutuklasin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Welcome sa Vin Stories Channel, kung saan gumagawa ako ng storytelling base sa aking sariling pananaliksik at isinasalaysay ko ito sa wikang Tagalog. Kung gusto mo ng ganitong content, make sure to follow our social media accounts. Nagsimula ang lahat ng isalaysay at ilarawan ng mga pulisya ang kanilang pag-iimbestiga bago mangyari ang karumal-dumal na krimen tungkol kay Marijoy Chong na 21 taong gulang at Jacqueline Chong na 23 na may dugong Filipino-Chinese. Ayon sa ulat ng pulisya, sinabihan ni Marijoy ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jacqueline na magkita sila sa isang local internet cafe pagkatapos ng kani-kanilang trabaho at pagkatapos nagplano ang dalawang tumambay sa Ayala Mall sa Cebu City, kung saan nawala ang magkapatid. Inaasahan ng kanilang magulang na makakauwi sila ng 10 ng gabi na dati nilang ginagawa, kaya walang pangangamba ang kanilang pamilya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang magkapatid ay hindi umuwi sa mga oras na iyon, at kinabukasan maagang nagising ang kanilang mga magulang at dali-daling tumungo sa kani-kanyang kwarto ng magkapatid. Unang pumunta ang magulang nila sa kwarto ni Marijoy, ngunit wala siya sa kanyang silid, at dali-dali na rin silang pumunta sa kwarto ni Jacqueline. Ngunit wala rin siya sa kanyang silid. Sa pagkakataong iyon, ay biglang nakaramdam ng pangamba at pag-aalala ang kanilang magulang, at dali-daling tinawagan ang telepono ng magkapatid. Ngunit ni isa sa kanilang dalawa ay walang sumasagot. Tinawagan na rin ng kanilang magulang ang mga katrabaho at mga kaibigan nila, subalit ni isa sa kanila ay hindi alam kung nasaan ang magkapatid. At tinawagan na din ng kanilang magulang ang malapit na kamag-anak nila kung nakita o nakituloy ang magkapatid, at kahit sila ay hindi rin alam kung nasaan sila. At sa pagkakataong ito ay dali-daling tumungo ang kanilang magulang sa malapit na police station at nireport nila ang nangyari sa kanilang mga anak, at sa pagkakataong ito ay mabilis na inaksyonan ng mga otoridad ang kaso ng dalawa. At sa mga oras din iyon ay nagsimulang maghanap ng impormasyon ang pulisya. Sinimulan nilang puntahan ang malapit na kaibigan ng dalawa, ngunit ni isa sa kanila ay walang nakakaalam kung nasaan ang magkapatid, at sunod naman nilang pinuntahan ang malapit na kamag-anak ng dalawa, ngunit hindi rin nila alam kung nasaan ang magkapatid, at ang huli naman nilang pinuntahan ay ang katrabaho ng mga ito, ngunit wala ring nakakaalam kung nasaan ang magkapatid. At sa maghapong paghahanap ng mga otoridad sa magkapatid na Chong, ay wala silang nakalap na impormasyon, kaya't ipinagpabukas na lamang nila ang paghahanap sa dalawa, bagaman nung una ay hindi sineryoso ng pulisya ang kaso ng magkapatid, dahil nasa wastong edad na ang mga ito, at sa suspetsya ng pulisya, ay baka nakituloy lang ang dalawa sa malayong kamag-anak nila na mariit namang pinabulaanan ng kanilang mga magulang, dahil magpapaalam o magsasabi ang dalawa kung ito ay hindi makakauwi ng bahay. At sa sumunod na mga araw, muling naghanap ang mga otoridad sa dalawa, at sa kanilang pagtatanong-tanong, ay may isang lalaking lumapit at nagpakilalang Rudy Lasaga, residente ng Carcar City. Mabilis na nakipag-ugnayan si Rudy sa mga otoridad at ikinwento ang kanyang nasaksihan. Ayon kay Rudy, habang binabaybay niya ang isang tulay, ay may napansin siyang kakaiba sa isang tabi at dali-dali niya naman itong nilapitan.
at habang siya'y papalapit tila napansin niya ang isang bangkay ng babae na tila wala ng buhay, at sa pagkakataong iyon ay agad siyang tumungo sa barangay at ipinagbigay alam ang kanyang nasaksihan na agad namang inireport ng barangay sa kinaukulan, at nang makarating sa mga pulisya ang balita, agad nilang pinuntahan ang nasabing lugar, at pagkarating nila sa lugar, agad nilang kinumpirma na ang babaeng natagpuan ay ang katawan ni Marijoy, at sa pagkakataong ito agad nilang dinala ang bangkay ni Marijoy upang magsagawa ng autopsy sa bangkay nito. At sa kalaunan ay lumitaw sa autopsy ni Marijoy. Siya ay ginahasa ng mahigit sa isang katao, at pinaniniwalaang si Marijoy ay may buhay pa bago ito itapon sa nasabing lugar, at dito na lang ito binawian ng buhay. Gayunpaman, ang kapatid ni Marijoy na si Jacqueline ay nanatili pa ring missing, at sa mga oras na yon ay hindi pa rin natagpuan ang kanyang katawan, at pinaniniwalaang ang magkapatid ay magkasamang dinukot or pinaslang sa pareho ding mga araw. At dahil natagpuan na nga ang katawan ni Marijoy, sunod na hinanap ng pulisya ang katawan ni Jacqueline, ngunit sa kabila ng kanilang paghahanap ay hindi nila natagpuan ang katawan nito, kaya't si Jacqueline ay nananatili pa ring missing. At sa mga sumunod na araw ay patuloy lang sa pag-iimbestiga at paghahanap ng matibay na ebidensya ang pulisya sa kaso ng magkapatid na Chong, hanggang sa isang araw ay nakatanggap sila ng lead sa ilang witness na nakakita kung sino ang huling kasama ng magkapatid bago ito mawala. Ang mga witness na lumutang ay sina Sheila Singson, Annalyn Conahap, at ang security guard ng Ayala Mall na si Willard Redobles. Ayon sa kanila, nakita nila na nakikipag-usap ang magkapatid kina Paco at Josman Aznar ng araw na nawala ang mga ito. At dahil sa salaysay ng mga witnesses, ay mabilis na inaresto ng pulisya si Paco at ang 6 pang mga kasamahan nito. At makalipas lang ang ilang buwan, may isang lalaking lumantad at nagpakilalang si Davidson Rasha. Ayon sa salaysay ni Davidson, lumantad siya umano dahil binabagabag siya ng kanyang konsensya, at hanggang sa panaginip ay nakikita niya ang nangyari sa magkapatid. At sa pagpapatuloy ng salaysay ni Davidson, dito na niya ikinwento ang tunay na nangyari sa magkapatid na Chong. Ayon sa kanya, 5 buwan bago mangyari ang pagpatay sa Chong sister, ay ipinakilala siya ni Rowan Adlawan kay Paco at sa Oy Brothers, at sinabi rin ni Rasha na dati na niyang kakilala si Josman Aznar, pero si Ariel Balansag at Alberto Pahak ay nakilala lang niya nung mga araw na pinaslang ang magkapatid na Chong. At sa mga araw ding iyon, bago mangyari ang krimen, ay sinabi sa kanya ng grupo na sumama sa kanila dahil may magaganap na masayang pangyayari, at agad naman itong sumama dahil ang buong akala niya ay may party lang silang dadaluhan, pero ang grupo ay may iba palang mga plano. Ayon kay Rasha, plano ng grupo na dukutin ang magkapatid na Chong sa Ayala Mall sa Cebu City, at sinabi ni Rasha pagkadating nila sa Ayala Mall ay nakita nila sa labas ng mall sina Marijoy at Jacqueline habang nag-aantay ng masasakyan, at dito na nga bumaba sina Josman at Rowan, at inalok na sumakay ang dalawa, na agad namang tumanggi ang mga ito, pero pilit pa ring isinakay ng grupo ang mga ito, at dinala ng grupo ang dalawa sa isang lugar, at dito nila ginawa ng kahalayan ang mga biktima, at sa kalaunan ay kanila rin itong pinaslang, at pagkatapos umano gawin ng grupo ang karumal-dumal na krimen, lumapit sa kanya si Rowan at Josman, at binugbog siya ng mga ito, hanggang sa siya ay mawala ng malay. Sa mga salaysay na ito ni Rasha, ay hindi kumbinsido ang mga magulang ni Paco, dahil mariit nilang dinipensa, na ang kanilang anak na si Paco, ay nasa Manila, at ito ay nasa paaralan ng mga araw na iyon, at ito ay kumukuha ng kanyang pagsusulit, at saksi umano ang mga guro at kaeskwela nito, na si Paco ay nasa paaralan ng mga araw na iyon. Depensa rin nila ang mga larawan na magpapatunay na si Paco ay hindi umuwi sa Cebu nung araw na mawala ang magkapatid na Chong. Ngunit sa kalaunan
Ang korte ay hindi sinangayunan ang depensa ng magulang ni Paco, kaya't makalipas lang ang 2 taon, si Paco at ang 6 pang mga kasamahan nito ay nakasuhan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit sa pagkakakulong ng mga suspect ay bakas pa rin sa pamilya at magulang ni Marie-Joy at Jacqueline ang lukot at paghihinagpis sa kanilang pagkawala. Ang kaso ng Chong sister ay ang isa sa most controversial case na naitala sa kasaysayan ng Cebu City noong dekada 90, ngunit makalipas ang halos 1 dekada, ay muling umingay ang kaso dahil sa inilabas na documentary sa kaso ng 2 na pinamagatang Give Up Tomorrow, kaya't hanggang sa ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung sino at ano nga ba ang tunay na nangyari sa Chong sister.